Isa sa mga pinakamahalagang elemento ng buhay ay kapayapaan. Parang walang kakwenta-kwenta ang anumang ibang tinatangkilik natin o ari-arian kung hindi matahimik ang ating buhay. We want peace. We want peaceful lives. Kaya dapat po tayong matuto sa mga tao na payapa ang buhay. Kung oobserbahan natin ang mga tao sa ating paligid, ay hindi naman mahirap makita kung bakit yung mga payapa at tahimik ay ganun nga ang kalagayan. Ang 8 practical things that peaceful people do. Hindi naman ibig sabihin na kung practical ay hindi na spiritual, pero binigyan po natin ng classification on a more spiritual plane, and here now are practical things that peaceful people do. Heavenly Father, we pray for your message. May you be our speaker, our God creator, our God sustainer, creator of heaven and earth. We pray that you may speak to us. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin kami, Panginoon, hugasan, at nang sa ganun kami ay tahasang makalapit sa inyo. At nawa, pagpalain niyo kami ng mensaheng simple, subalit nakapagbibigay ng pagpapala at makapaglulugod sa inyo ang bunga. Protect us from lies, from falsehood, and from even the assaults and plans of evil men and evil spirits. We put ourselves under your protection, O God. May you move among us, accomplish your holy purpose, and lead us to greater godliness and peace. We thank you, we ask you, in the name of our Lord Jesus. Amen. Ano-ano nga po ba ang mga katangian ng mga at ginagawa ng mga taong mapayapa ang buhay? O kaya, baligtarin natin, para maging mapayapa, anong dapat pinagagagawa? We are thinking about and talking about practical things that people do to be peaceful. Peaceful people stay away from fools. Number 1. To stay away from trouble, you have to stay away from troublesome people. Proverbs 14 verse 7, stay away from a foolish man, and of course from a foolish woman. Proverbs 13:20, a companion of fools suffers harm. Gaano karaming problema ang napunta sa buhay natin dahil sumasama tayo, nakikibarkada, nakikilapit sa mga taong punong-puno ng foolishness ang kanilang mga gawa. Fools magnetize trouble. And so to be peaceful and to avoid trouble, avoid foolish people. Another way to have a peaceful life is to avoid being number 1. It goes against the grain of common wisdom, if that can be called wisdom, because everybody wants to be number 1. But look what happened to everybody else who wanted to be and who won and became number 1. Did that really give them peace? And then everybody else who tried so hard and failed, did their trying give them peace? This is against common obsession. It is troublesome to achieve the number 1 position. Marami po mga tao na pahamak na ipinagbili ang kaluluwa, nakipag-away pati sa mga kaibigan at mga mahal sa buhay para lang number 1. Not a few people courted hell just to be number 1 or to get close to being number 1. Now, if it's so natural to you to be number 1, if it's effortless, then it's all right. But for us to deprive ourselves of peace, of friendship, of relationships, and destroy everybody else who may get in the way just to be number 1, it's not worth the trouble. It is troublesome to achieve it, and even more troublesome to keep it. Oras na naging number 1 ka na, ano nang gagawin mo ngayon para lang manatiling number 1? You become jealous of everybody. You become destructive of everybody who comes close and who might threaten your number 1 position. And what happens when you become number 1? You get isolated. That's the problem with those who are at the top. They get isolated. Even eagles who fly alone have to fly alone. And you know why eagles have to fly alone? Because they fly so high. Masyadong mataas ang lipad ng mga agila, ng mga lawin, kaya walang nakasasabay at lumilipad silang mag-isa. Mabuti pa yung mga maya-maya, mga bato-bato, tatalon-talon lang dyan, ang baba-baba ng lipad, maraming kasama. So, is it worth it to be number 1? Mga nanay, mga tatay na halos magpakamatay at patayin ng anak para maging number 1 ang anak.
Ano tuloy ng tingin ng anak sa lahat ng classmate? Competitor. Wala na siyang kaibigan. Lahat na lang gusto niya lagi maging number one. Yung mga sinikap lagi maging number one. Well, we are not diminishing the value of being number one in some important fields of life. But the truth is, what does it really give the winner? At the end of the day, you're alone with your trophy, and if you have hurt so many feelings or isolated yourself too much, you say, is it really worth being number one? Peaceful people avoid too much visibility, too much popularity. Even the Lord Jesus Christ, who is supposed to be the Lord of peace, shunned public attention. That whenever he would heal people, he would always give them this very strict instruction, tell no one. Mark 1:45, ano nangyari when people did not obey him? Instead, he went out and began to talk freely, yung pinagaling, spreading the news. As a result, Jesus could no longer enter a town openly, but stayed outside in lonely places. Kabilin-bilin na ng Panginoon, huwag mong ipagmasasabi, huwag mong ipamalita na pinagaling kita, pero hindi siya sinusunod. Anong nangyari? Because he became very visible and very popular, he could no longer enter a town openly. Pinagkakaguluhan siya, halos mag-riot. So nanatili na lang siya sa mga labas ng bayan, kung saan siya ay nag-iisa, konti lang sila, alungkot. At mahirap din para sa mga taong hanapin siya dahil wala siya sa mga bayan-bayan. Peaceful people avoid too much height. The tallest tree attracts the lightning. Sabi ni Jose Rizal, ang pinakamatayog na puno ang umaakit ng mga kidlat. So why will you want to be the tallest tree? Maging sa Genesis 11:4-8, when people were attempting to build the tallest edifice they could make. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves and not be scattered over the face of the whole earth. But the Lord came down to see the city and the tower the men were building. The Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Come, let us go down and confuse their language, so they will not understand each other. So the Lord scattered them from there over all the earth, and they stopped building the city. Kung sana naman ay gumawa na lang sila ng medium-rise tower, ng medium-sized city, hindi sana nila naakit ang negative attention ng Diyos. Pero sobra nilang gustong pagalingin ang kanilang sarili, sobra nilang maging makasarili at magsarili mula sa kalooban ng Diyos. So, pinaghiwa-hiwalay ang mga tao at natigil ang construction. Kapatid, ano po ang ginagawa ninyong tore ngayon na maaaring maglalayo at naglalayo lang pala sa inyo sa Diyos? Anong pangalan ng pilit yung pinapaganda at pinapataas at pinapaningning na yun pala hindi lang kaluguran ng Diyos, magiging dahilan pa para ka mapahiwalay, maging sa iyong pamilya, sa iyong mahal sa buhay? Gaano karaming tao ang sinikap na sumikat, yumaman, maging number one, pinakamataas, pinakakilala, and paid the premium of being separated from their loved ones. Kaya sinasabi natin, is it worth it? You want a life of peace? Do not try to be number one. Do not always try to be the tallest, to be the best. Because one, what will you get? You will only get enemies and jealousy. Because those that you beat will be jealous of you, and they will do everything to beat you the next time. Bihira naman ang humahanga sa number one, marami lang naiinggit. At maraming naghahangad. Kung nananahimik ang isang babae dyan, nananahimik ka, pero pag bigla ka naging binibining kangkungan 2006, ang daming DOM na maghahabol sa'yo. Kaya ang dami-daming beauty queen na laglag sa kamay ng mga dirty old men. Hindi nyo ba napapansin? Kung hindi sana sila naging mga beauty queen, baka matatahimik ang mga buhay. Is it really worth to be number one? Pero may mga beauty queen naman tahimik ang buhay, hindi naman lahat magulo. Ang ibig natin sabihin, sapagkat sobra ka nagiging kaakit-akit at kapansin-pansin, lahat tuloy ng mga negative things na mamagnetize mo na rin, pumupunta na sa'yo. Unless God calls you and gives you the difficult ministry of being number one, just settle for being number two.
or 3, or 4, or 5. Huwag namang number 1,000 na out of 1,000. Kasi number 1 ka rin doon pag binaligtad. No? Don't be on the extreme. Look at Moses. He was peaceful while he was Egypt's prince, or number 2 or less. But he started to have troubles when he became Israel's number 1 and leader. Takot-takot na gulo ang pumasok sa kanyang buhay nung naging number 1 siya sa Israel. Kaya lang tinawag kasi sa ng Diyos. Ibang storya naman yon. Pero may mga tao ni hindi tinatawag ng Diyos, ipinagpipilitan nila maging number 1 sila. Bakit? Gusto mong maupo lagi sa presidential table? Gusto mong laging nababati ka ng madla pag yung birthday? Gusto mong maraming nagbabaw sa iyo at nag-good morning? Hindi naman nakakain yon. Hindi mo maipapamili sa supermarket yon. Bakit mga tao gustong-gustong sikat, kilala sila? Nakikipagkasira. Sa isang organisasyon, number 2 sila o number 3, makikipag-away sila sa number 1, makikipag-agawan ng follower para maging number 1. And then pag number 1 na sila, o ano ngayon? May iba na namang aagaw ng pagka-number 1 sa kanila. So matapos silang agawin yon kung kanino, habang buhay nilang ipagtatanggol sa mga gusto ring mang-agaw, is this the way you want to live? Meron lang sigurong isang number 1 na talagang dapat lang hangarin, mga ginang, dapat number 1 kayo ng inyong mister. Ang totoo nga, dapat number 2 kayo eh. Dapat ang Diyos niya na ang number 1 eh. Kasi kung si Lord ang number 1 ni mister, number 2 lang kayo, nakakatiya kayo, wala na number 3. Pero kung gusto niyo rin maging number 1, problema rin yun. Nadaig niyo pa ang Diyos sa kanyang puso. Mamaya may number 4, 5, 6. Settle to be number 2. It's less troublesome. Peaceful people say no when needed. When it is needed to say no. Titus 2:11-12. For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. Gusto niyo po ng tahimik na buhay, dapat matuto kayong tumanggi. Marunong kayo magsabi ng no, hindi, no pwede. Kasi yung mga kaladkarin, yung mga hindi makatanggi, yung mga kahit ayaw na, napapa-oo, yan ang nasusuong sa gulo. At kahit nagplano ng isang matahimik na araw, hinila ng kung sino patungo sa gulo, napapasama dahil hindi marunong tumanggi. Isang dapat na pag-aralan natin mga Pilipino. Dahil sa ating kabutihang loob at kababaang loob, bihirang-bihira tayo na nakapagsasabi ng no kahit gusto na natin talaga magsabi nun. But the people of God should be ready to say no when you must. Peaceful people watch their emotion. In other words, people who will live in peace are not ruled by their feelings. Sa pagsunod dyan sa feelings na yan, kaya ang dami-daming buhay na gumusot. Minamahal ang hindi dapat mahalin, hinahanap ang hindi dapat hanapin, kinakalong ang hindi dapat kalungin, kaya nagkakagulo ang buhay. Titus 3:3, at one time we too were foolish, disobedient, deceived, and enslaved by all kinds of passions and pleasures. But the people of God who will have peace in their lives will know how to rule over their passions. Yung mga nararamdaman, tayo pa naman mga Pilipino masyadong emosyonal, kaya kailangan natutututaan nating rendahan ang ating damdamin. Peaceful people plant good seeds. Therefore, they plan and anticipate and expect good harvests. Just the quiet anticipation alone of a good harvest already brings peace and joy. Pero pag nagtanim tayo ng masama, mga kapatid, there is always this feeling inside of you that is scared that what you plant, you might harvest. But you will harvest. Proverbs 11:18, he who sows righteousness reaps a sure reward. Galatians 6:7, a man reaps what he sows. Kung anong itinatanim, inaani. Ang mga taong mananahimik ang buhay, lalong-lalo dun sa mga bandang huli na panahon ng kanilang buhay sa mundo, yung mga tao na dun sa bandang una ay nagtanim ng mabuti, nagtanim ng maganda, sapagkat pagdating ng panahon, nag-uumpisa ka ng umani ng iyong mga itinanim, nadadagdagan ng iyong kapayapaan. Related to planting,
Peaceful people save, make, and keep savings. In other words, ang tunay na mga payapang tao, kadalasan may savings. Kung hindi man yung savings nila sa kagandahang loob na ginawa nila sa kapwa at alam nilang kung darating ang panahong sila yung mga ngailangan ay meron ding dadamay sa kanila, meron silang literal, financial, material savings. Bakit? Sabi sa Proverbs 6:6-8, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Sabi, hoy tamad, tingnan mo yung langgam at suriin mo ang kanyang buhay. Nag-iipon siya ng pagkain sa tag-araw. Siyempre, yung concept ng tag-araw is in the other parts of the world where there is winter, where it's impossible to gather food. So pag summer, that's your short window, the short time in which you can gather food. Sabi yan, ang mga langgam sa summer, sa tag-araw, nangongolekta ng pagkain, hindi sa tag-ulan na aanurin sila ng ulan o ng baha. Pag dumating ng mga ulan, nandun na sila sa mga lungga nila, tahimik na, at kinukwenta-kwenta na nila yung mga naipon nilang pagkain na sapat sa buong panahon ng tag-ulan o taglamig. And they gather their food at harvest. Kailan ka nga naman dapat maghanap ng mga makakain, nag-iipon sila ng mga buto, mga nahulog ng mga kung ano-anong mga bunga ng mga puno, dahil sa panahon ng harvest nila ginagawa yon kung saan pinakamaraming available food to gather. How can we learn from the ants? Kailan po tayo dapat mag-ipon para sa pangangailangan natin? Dapat habang bata-bata ka pa. Young adults, very especially, it's time to save and plan for your retirement. Because when you start to save and plan for it when you're 70, that's probably still possible, pero medyo mahirap na yan. Pag lumampas ka na sa tanghaling tapat ng iyong buhay, sa harvest time ng iyong buhay, sa kalakasan mo, mahirap na magpundar, bagamat hindi naman imposible. Pero dapat iniisip na yan ng mga young adults. Mga anywhere from 25 to 35, dapat ang iniisip nyo ay hindi puro mag-load ng cellphone, hindi puro maghanap ng kung saan kapihan dyan na hindi na kayo makatulog, kakakape dahil uso. No? Kundi mag-ipon-ipon na, mag-ayos-ayos na. Yun daw babae na, na pinag-uusapan sa Proverbs 31, ang sabi dito sa verse 25 ng Proverbs 31, she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. Bakit niya mapagtatawa na ng mga darating na araw? Ano ba yon? Yung pagtanda niya, yung pagdating ng mga rayuman niya, yung pagdating ng tumataas ang kanyang mga uric acid, lahat na, yung siya ay kailangan na sigurong ma-wheelchair o siya ay kailangan ng mga nurses at mga gamot at maintenance medicine at kung ano-ano. Why can she laugh at the days to come? Kasi may inipon. Paano mo mapagtatawanan yung darating kung wala ka ang inipon? Siguradong iyak ang isasalubong mo doon. Kaya sapat po ang mga example sa Bible na bagamat tayo espiritual, pero huwag natin kakalimutan nakatira tayo sa lupang katawan na ito na kailangan pakainin, kailangan bigyan ng gamot, kailangan takpan ng kumot kung maginaw, magkaroon ng jacket, magkaroon ng payong, kailangan magbayad ka ng kuryente, ng tubig at kung ano-ano pa. Kaya sabi po ni Solomon sa Ecclesiastes 10:19, money is the answer for everything. Gaano karaming suliranin ng tao ang malulutas kung may pera lang sila? Ang dami. Kaya hindi ko mo tayo Kristiyano, mamaliitin nyo yung pera. Part of spirituality is to work hard, to gather, so that when times come, we can laugh at the days to come. We should make it a goal to be able to laugh at financial problems to come. Dahil handa ka. Hindi yung kung kailan ka mamamatay, itutumba mo na lang yung bangkay mo sa iyong mga kamag-anak, bahala na sila. Hindi ko pag nagkasakit ka, ihihiga mo na lang yung katawan mo doon, bahala na rin yung mga tao. Bagamat sa ilan siguro sa atin, medyo advanced na yung panahon, may edad na tayo para magsimula pa magsikap muli. At kung tayo naman ay gumawa ng mabuti sa ating mga mahal sa buhay, binigay natin yung best, din sila ang ating retirement plan. Pero yung mga bata pa, yung kaya pa natin magplano, gawin nyo yan. I always tell, especially our young adults for the ministry and the nation, yung Yaman group,
mga young adults, ngayon pa lang iplano nyo na. You must be clothed with strength and dignity when you grow old. Alam nyo ibig sabihin nun? Dapat nababalot kayo ng pera. Dahil yung strength and dignity, hindi mo ma-afford pag wala kang pera. So, hindi tayo dapat mukhang pera at hindi tayo maibigin sa pera, pero dapat gumawa tayo ng marami niyan habang kaya natin. Kasi kung ayaw nyo, pwede nyo naman ibigay sa akin. Di ba? Pwede nyo ibigay sa iba. Kung ayaw nyo talaga, pero ayaw nyo nga ba? Akala kasi ng iba, kung sila Kristiyano, hindi na pinag-uusapan yung mga bagay na yan. But you make and keep savings so that you will have peace. Hindi yung bumubula na yung bibig, tumitirik na yung mata, nag-iisip ka pang uminom na lang ng kortal, kung meron pa nun, kasi wala kang pambayad sa ER. Ang hirap naman yata nun. No? Kaya kung tahimik at payapa, dapat meron kang sinalansan ng konti dyan. Peaceful people pace their lives. They pace their time. Nakaschedule ang mga bagay-bagay. Bagamat meron naman tayong flexibility, pero may plano ka man lang kung anong gusto mong gawin sa buhay. What do I want to achieve this next 2 years? What do I want to achieve this next 5, 10, 20 years? Kailan ako magse-semi-retire? So anong dapat kong gawin ngayon para mangyari yung plano ko na yan? Dapat meron tayong kalendaryo man lang. Psalm 90 verse 12, teach us to number our days aright. Turuan nyo kaming magbilang ng araw o bigyan ng halaga ang mga araw at hindi lang ito bilangin. So, teach us not only to count the days, but to make the days count. Very crucial. At sa Ecclesiastes 3:17, sabi ni Solomon na pinakamatarunong na lalaking naglakad sa balat ng lupa, for there will be a time for every activity, a time for every deed. So, paano po natin maiiwasan na lagi nagkakandarapa, nagmamadali, nag-aapura dahil hindi peaceful yung ganong paraan? Number your days. Gusto nyo makakaalis kayo sa bahay sa umaga ng mapayapa, tahimik, gabi pa lang, planchahin nyo na isusuot nyo. Kung kayo ang namamlansya. Ipilan nyo na yung sapatos, yung medyas, yung belt, yung isusuot nyong lahat-lahat, yung bag, para hindi sa umaga, nagkakandarapa, kahabol ka ng habol, kung ano-anong ginagawa mo, ang gulo-gulo tuloy. So, there is a time for everything. When it is planned, you will be peaceful. Napakahirap na may kasama ka sa bahay, lalo asawa mo, tatay mo, nanay mo, o husband o wife mo, na ang gulo-gulong mamuhay. Aalis na lang kayo, tatakbo pa uli pabalik dahil wala pa pala siyang belt. Tapos hinahanap yung plancha sa ilalim ng mga kaldero. 3 kwarto na ang napasok, hinahanap yung sapatos niya. Huwag kayong mamumuhay ng ganyan, hindi yan makadiyos kasi magulo. At pag magulo, umiinit ang ulo mo. Pag mainit ang ulo mo, mahirap maging mabait, mahirap maging mabuti. Nagkakanda-away-away ang mga tao. If only they would number their days and number their minutes and plan, then you will live peaceful lives. Finally, for today, peaceful people accept what cannot be changed. You change everything you can by God's help and accept things that you cannot change. It means we transcend troubles with faith and spirituality. In God, we believe for everything else that we cannot accomplish as humans. Itong si Paul, meron po siyang tinatawag na thorn in the flesh. Kung ano man yung pahirap sa buhay niya na yon, hindi tinukoy. 2 Corinthians 12:7-10. To keep me from becoming conceited because of these surpassingly great revelations. So napakarami palang ibinigay ng Panginoong Diyos kay Paul. So para huwag siyang maging mayabang, there was given me a thorn in my flesh, a messenger of Satan to torment me. 3 times I pleaded with the Lord to take it away from me, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insults, in hardships, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong. Sabi ni Paul, para ako siguro mapigil na maging mayabang sa dami ng ibinigay na blessing sa akin ng Diyos. Binigyan ako nitong isang pabigat na ito, isang pahirap na ito na ayaw ko.
3 beses ko nang hiniling sa Diyos na alisin, pero sabi niya, no. Iyan niya nandyan sa'yo. At ang lagi mo rin ako maalala na merong mga bagay sa iyong buhay na kung hindi talaga mo iaasa, wala ka magagawa. It kept him under check from believing in himself too much. At sabi niya, dahil ganyan, ipagmamalaki ko pa at ikagagalak na may mga ganitong pahirap at kakulangan sa aking buhay. Kung si Jesus naman ang pupuno ng mga kulang ko, ikalulugod kong magkaroon ng ganitong kulang. Kung si Jesus naman ang hahagod sa aking sakit, ikalulugod kong may sakit ako. At kung si Jesus naman ang aalo sa akin dahil ako'y tinatanggihan ng iba, ikalulugod ko rin ang pagtanggi nila sa akin. Ganong klaseng pananalig. Na sa Panginoong Jesus natin iaasa ang mga bagay na gustuhin man nating mawala ay nandyan, o gustuhin man nating makamit ay wala naman talaga. Sa grasya ng Diyos tayo aasa. At pag yan po, nailagay natin sa ating isip at naipamuhay natin, walang duda na kapayapaan kaysa gulo ang magiging tunay na flavor ng ating buhay. So, spiritual things to do. Ngayon naman ay practical things to do. Ang mahalaga, peace. And a peaceful life is a product of discipline. It is a product of hard work. Hindi basta-basta nagiging payapa ang buhay ng isang tao. Yan ay kanyang pinagsisikapan. Sa katalinuhan ay tinatanggal niya ang mga nakakagulo. Tinatangkilik niya ang lalo pang nakakapagpapayapa. At lagi siyang buong talinong namimili kung alin ang ilalagay at tatanggalin sa kanyang araw, sa kanyang buhay. Dahil bawat tao, bawat bagay na bigyan natin ng pansin at bigyan natin ng puwang ay maaaring magdala ng gulo o katahimikan. Ano pong mga gulo ang dinadala sa inyo ng ilang tao? Tinalakay natin kanina yan sa first service. Anong gagawin sa mga taong magugulo? Anong gagawin natin sa mga ambisyon natin na nagpapagulo lang pala sa ating buhay? A peaceful life is to be desired, but just the same, it must be worked for. Discipline is important. Let us incline ourselves to peaceful lives. Let us cultivate a peaceful lifestyle. At napakahalaga po yan sapagkat baliwala nga ang lahat ng ibang mga magagandang bagay kung hindi naman payapa ang ating buhay. Aming Diyos, kami po ay patuloy na humihingi ng karunungan sa inyo. Ipakita mo sa amin kung alin sa mga pinag-usapan namin, Panginoon, ang kailangan naming sundin agad. Practical ways to attain peaceful lives. Bigyan mo kami ng karunungan para huwag kaming madaya ng emosyon, huwag kaming madaya ng pagmamadali o kakulangan ng oras. Teach us to discipline and put structure into our time so that we will always have enough time to think, to pray, to meditate. Mga kapatid, nais kong manalangin. Maaaring may mga kasama tayo ngayon na pagka in-average yung inyong buhay, masasabi niyong, on the average, ang buhay ko magulo. May konting kapayapaan, may konting mga katahimikan, pero ang mas totoong i-describe na magulo. Mananalangin tayo ngayon, hihingi tayo ng habag sa Diyos. Nabigyan kayo ng kapayapaan. Nabigyan ng karunungan tayo na makilala kung ano ang ating partisipasyon sa paggulo ng buhay natin. Na ipakita ng Panginoon ang daan tungo sa isang payapang buhay. Sino man ang magsasabing kailangan ko ang Panginoon, ang general description ng buhay ko ay magulo ito. Kung yan ang iyong kalagayan, kapatid, mananalangin tayo, tumindig ka sa iyong kinalalagyan, lalapit tayo sa Panginoon, ipapanalangin ka. Praise God, because this is the day of freedom from troublesome lives.